Hello guys, dito sa video natin, tuturo ko sa inyo paano ba malalaman ang charging circuit sa isang laptop. At ano ba yung ng charging circuit, paano natin agad ma-locate ito sa motherboard. Through lang yun, visual checking, hindi nagagamit ng schematic diagram. Pero syempre mas importante pa rin merong schematic diagram. So dito sa harapan nyo, meron tayong laptop motherboard. So old type na laptop to. So dito tayo mag-i-start. Kasi pag na-familiarize nyo na yung location ng mga IC or components sa old laptop, so ganun na rin din yun sa mga new laptop. Halos same lang naman din sila. So ngayon, ang first tip o technique para malaman nyo kung saan ba nakalocate yung charging circuit. Pag sinabi kasi yung charging circuit sa laptop guys, composed ng yan. First MOSFET, second MOSFET, para doon sa sensing resistor and charging IC. And the same time, upper MOSFET and lower MOSFET na connected naman sa ground. So which is para sa battery naman yun. So almost meron siyang 4 MOSFETs paligid ng, kung sa schematic diagram paligid ng charging IC niya, mayroong 4 MOSFET. At meron naman ding isang MOSFET para dun sa sa switching ng battery mode. Halimbawa, pag binubunot natin yung charger. So ngayon dito is location sa motherboard, paano natin agad malalaman kung saan siya nakalagay. So ang unang technique yung guys, sa experience natin, una nyo titingnan saan yung yung charger or charger jack. Kung hindi charger jack yung gamit, yung iniipit, para katulad sa ganito guys, sa ibang mga laptop. Ito kasi jack din, DC yung ganito. Ito, ayan yan. So yung mayroong panel, tapos nakapahaba yung yung laptop jack. So dito ngayon is nandito yung DC jack niya. Ayun na-connect. So common guys is malapit yan dyan. Pero depende pa rin And unang titingnan nyo yung location ng jack and battery. Okay? Yung battery terminal niya. And the same time, ang charging IC, common label nakalagay dun is BQ. Letter B as in baboy, Q as in queen, BQ, start. So ngayon dito, so may idea na tayo dito. Kung titingnan natin dito sa motherboard na to, kahit baliktarin natin, ito yung jack nya. Walang medyong malapit. Sabi ko, MOSFET, ito iba to, ibang pyesa yan guys. So dito na sa terminal, meron tayo na kitang inductor tsaka MOSFET IC. And sa kabila niya merong MOSFET. So dito pala magkakaroon ng idea. Possible lang dito sa location na to o sa area na to yung charging IC. And BQ, di ba sabi ko BQ. So dito sa laptop na to, ang ginamit sa kanya ay ayan, BQ 24751A. So ayan yung charging IC niya. Okay. And yan, pa-autofocus lang natin. So dahil nalaman na natin yung location niya, so merong inductor dito. Nag-aaral lang yung natin, zoom yan. So ito na yung MOSFET niya guys. Okay. Ayun yung MOSFET. So ayan, nakita na natin, and ito yung possible sa battery niya. Okay, sa battery terminal, upper lower MOSFET. At ang first MOSFET niya, try natin hanapin first MOSFET and second MOSFET na connected sa sensing resistor. Tingnan natin yung sensing resistor. So ito possible, ito yung first and second MOSFET, which is meron katabing resistor. Ayun diba? So kung i-zoom natin na unti, ayun makita nyo mayroong resistor, which is
Ayun yung B plus na tinatawag. So madali lang naman siya i-identify sa motherboard. Basta meron ka lang idea pagdating sa tawag ito sa schematic diagram, yung mga relocation niya. Unang tatandaan niya yung location. So ngayon, ibang laptop naman check natin sa ibang laptop. Katulad nito. Gamit tayo ibang laptop guys. So ito naman is Lenovo laptop siya. So di ba DC jack? Ngayon yung DC jack niya. So tanggal na yung mga piyesa na to. So napag-practicean natin. And ayan sa likod niya, nakita niyo may first and second MOSFET. 'Di ba? Kita agad. So ngayon, ang technique diyan, pag nakita niyo na yung ganyan, guys, sana hanapin niyo yung sensing resistor. Dito sa area na to, possible ang sensing resistor niya para sa B+, ito. Pwedeng yan or ito. Pero depende pa rin sa schematic diagram. Tapos ang charging IC niya, try natin hanapin. Pwedeng ito. Pero depende pa rin. Kasi minsan guys, sa ibang area, balapos sa mga Asus laptop na malalayo. Pero kaya importante may idea kayo sa schematic diagram. Yan. So, ganun lang pag-identify ng charging circuit ha. So, charging circuit lang tayo guys. Wala tayong ibang inano. So, maraming circuit ang laptop. Pero common dyan ang charging circuit. So, kung nagka-proud ng problem sa charging circuit, pwedeng hindi mag-charge, pwedeng mag-no power ang iyong laptop. So, yun lang naman yan. So, quick ano lang to. Lesson, no? So, subscribe nyo na lang to guys. And, gusto nyo mong matuto ng, nagkakandak tayo ng online tawag ito, seminars. So, PM nyo lang yung page natin. Salamat.